salitang Gomburza ay nabuo mula sa pangalan ng tatlong pari na sina Padre Jose Burgos, Padre Jacinto Zamora at Padre Mariano Gomez, na binitay noong 17 Pebrero 1872 ng mga Espanyol dahil sa pagbibintang sa kanila sa kaso ng subversion na ang ibig sabihin ay papagsakin ay pamahalaan at pag-uugnay sa kanila sa nangyaring rebelyon sa Cavite noong 1872. Noong Pebrero 17, 1872, ang kolonyal na pamahalaan ng Kastila ng Pilipinas ay sinumpaan ng tatlong pari na tinatawag na Gomburza. Ang Cavite Mutiny ay sinasagawa sa pamamagitan ng pagtatanggal ng personal na benepisyo sa mga manggagawa tulad ng buwis at sa pilitang pagtatrabaho na pinamumunuan ni Gobernador General Rafael de Izquierdo. Ang tatlong secular na Pilipinong pari ay napagbintangan na nagpasimula ng rebelyon noong gabi ng Pebrero 20, 1872. Ang tatlong pari ay inakusahan, nilitis at pinatawan ng kaparusahan na pagkamatay sa pamamagitan ng paggarote na walang tulong ng abogado upang sila ay depensahan. Si Padre Gomez ay ang nagpaunlad ng agrikultura at industriya sa kanilang lugar. Kilala siya sa pagiging aktibo sa mga gawaing pangkomunidad. Ipinaglaban din niya ang karapatan ng mga kapwa niyang paring Pilipino laban sa sekularisasyon ng mga prailing Kastila. Magandang araw po, General. Narito po si Padre Gomez. Sige, papasukin niyo siya rito. Masusunod po. Magandang umaga po, Padre Gomez. Magandang umaga rin, General. Maupo po kayo dito. Salamat po. Bakit po kayo naparito, Padre? Maaari po bang hingin ang reforma ng lupa para sa mga magsasaka? Mga kawal! Ano po yun, General? Papasukin ang mga magsasaka. Masusunod po. General, nandito na po ang mga magsasaka. Ngayon na nandito kayo, dahil sa hilingan ni Padre Gomez, ang lupa na sinasakal ninyo ay mapapasa inyo. Maraming salamat, General. Maraming salamat, Padre Gomez. Maraming salamat po, General. Walang anuman, Padre. Si Padre Burgos ay kilala sa kanyang pagtatanggol sa mga karapatan ng mga paring Pilipino. Matapos siyang tumutol sa panukalang sa pilitan, pagpapaalis sa mga paring Pilipino na naglilingkod bilang kuraparoko at papalitin ng mga paring Heswita mula sa Espanya. Tunay na isang mapusok at aktivista, nagnanasang magkaroon ng reforma sa bayan at simbahan. Pinangunahan niya ang isang malaking pag-aalsa ng mga mag-aaral sa San Juan de Letran na ikinasawi ng isang mag-aaral.
Si Padre Zamora naman ay isang sekular na pari. Maraming nagsasabi na dapat na dakpin ay nangangalang Jose Zamora at hindi Jacinto Zamora. Magandang hapon po, Padre Zamora. Magandang hapon din, Binibini. Padre, may sulat po para sa inyo. Maraming salamat po. Sige po, Padre, mauna na po ako. Mag-ingat ka, Binibini. Ito ay isang pagsusona ng mga makapangyarihang Kastila dahil sa pagsusulsol ng mga Kastilang praile na nainggit sa itinatag na sekular ng mga paring Pilipino. Anong mayroon? General, may papalitan po kami. Ano yun? May hinala po kami na si Padre Zamora ang may pasimuno sa pag-aaklas sa Cavite. Paano mo nasabi? Kasi po, may ipinadala sa kanyang kahina-hinalang mensahe, General. O sige, maraming salamat. Ang pagsusunang ginawa ay upang patahimikin ang mga laban sa kanila, magbigay aral at takutin ang nakararami upang huwag tularan. Merong ding nagsabi na si Padre Zamora ay isang marangal na Pilipinong pari na kaya lamang dinakip ay dahil sa pagiging malapit niya kay Padring Burgos. Alas 5 ng umaga ang nasabing araw, hiniling ni Gobernador General Rafael sa Arsobispo ng Maynila na bago magarote ang tatlong pari upang sila ay lalong mapahiya, ay nararapat na ang mga ito ay hindi nakasuot ng kanilang abito. Arsobispo, maaari po ba kayong magkausap? Sige, tungkol saan? Mupo ka muna. Salamat po. May hihilingin po sana ako bago po sana natin ipagarote. Ang tatlong pari ay hindi pagsusuotin ng kanilang mga abito upang sila ay lalong mapahiya. Hindi maaari dahil sila ay mga inosenteng pari. Hindi sinunod ng Arsobispo ang kagustuhan at kahilingan ng Gobernador General dahil naniniwala siyang inosente ang tatlong pari. Kawal! Dalhin ang dakpin ang mga tatlong pare. Masusunod po, General! Kumusta naman po kayo, Padre Gomez? Okay lang. Ang ganda ng panahon naman, di ba? Oo, ang ganda ng panahon. Padre Gomez, sumama ka sa akin. Hindi niyo siya pinidakpin. Wala siyang kasalanan. Tumigil ka. Padre Gomez! Padre Gomez! Padre Burgos, sumama ka sa akin. Bakit? Anong nangyayari? Basta sumama ka sa akin. Padre Zamora, sumama ka sa akin. Ano ibig sabihin nito? Basta sumama ka sa akin. Dali, pasok! General, nandito na po ang mga tatlong pari. Anong ibig sabihin nito, General? Pagkawalan mo kami. Wala kaming kasalanan. Kayong tatlong pare ay hinahatulan ko.
po sa amin, General. Wala kaming kasalanan. Palayaan mo kami! Patulugin ang kampana! Ang arsobispo ay nagpatunog ng mga kampana upang bigyan ang huling saludo ng 3 pari habang ang mga ito ay patungo sa bagong bayan. Sa 3 pari, ang unang sumalang sa entablado ay si Padre Gomez, na may edad na 85 habang siya ay naglalakad ng uukod-ukod. Siya ay nagwika. Padre Gomez! Tayo ay magtungo kung saan ang mga dahon ay hindi matinig kundi papagalawin ng may kapal. Palayain niyo siya! Wala siyang kasalanan! Maawa kayo sa kanya! Palayain niyo siya! Wala siyang kasalanan! Maawa kayo sa kanya! Palayain niyo siya! Maawa kayo sa kanya! Padre Gomez! Padre Zamora! Nang marinig ni Padre Zamora ang kanyang pangalan, ito ay umakyat sa entablo na walang sinabi. Tahimik at mahinahon na nagpalagay ng itim na tela sa kanyang mukha. Matapos magarote ng 2 pari, si Padre Burgos ay pumanhik sa entablado ng kamatayan. Mahinahon siyang umupo sa garote habang umiiyak at sumigaw na, Ano bang nagawa kong kasalanan? Ako'y mamamatay na walang saysay! Diyos ko! Walang katarungan tong mundong to! Anak, pinapatawad na kita. Gawin mo na ang inutos sa'yo. Ito na! Ang kaluluwa ng isang inosente! Palayain niyo siya! Wala siyang kasalanan! Maawa kayo sa kanya! Padre Burgos! kung hindi sa pangyayaring iyon, wala sana ngayong Plaridel at lilitaw na pangkat ng mga magigiting na Pilipino. Kung wala ang araw na iyon, si Rizal sana ay hindi susulat ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo at susulat lang ng mga kabaliktaran nito.